Ako si Daniel, hindi nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Agang-aga nga si Dear nagpapalabi sa kanyang papa. Bigla namang nilabas ng kapatid niya yung ibon at papakainin niya kasi. Talaga namang natutuwa ang jowa ko dito sa mga ibon na to at kahit palipad din niya ay hindi nalabas sa loob ng bahay. Sabi nga ng jowa ko ay parang napapaibig sa mag-alaga ng ibon at sabi niya maganda daw sa loob ng bahay at hindi lumilipad sa labas ng bahay. Sabi ko nga sa jowa ko ay medyo nahihirapan na nga ako kay Dear at sabi ko huwag na mag-alaga ng ibon. Medyo mahirap din kasing mag-alaga pag marami kang alaga talaga sa bahay. Pero sobrang babae talaga ng mga ibon na to at humapon pa sa akin. Pag pinapakain nga to ng kapatid ng jowa ko ay sinisiringe niya at kumakain naman yung ibon at lumalapit pa sa kanya. Kada isang araw nga daw ay nakakatatlong kain to, umaga, hapon at saka tanghali. Kaya talagang napakaamo ng ibon na to ay simula pagkaliit ay siya na daw nagpalaki nito kaya naman talagang sumusunod sa kanya. Sabi nga ng jowa ko sa kapatid niya ay siya na lang daw muna magpapakain at itatry niya kung pwede siya makapagpakain ng ibon. Kaya kita nyo guys talaga yung pagkasabik ng pag-aalaga ng ibon ng jowa ko talaga naman siya pa nagpakain. Medyo hindi rin naman ganun siya kamahalan pero talagang hindi ko na kaya mag-alaga ng iba pang hayop sa bahay. Nagaya nga lang di pala yung mga kapatid ng jowa ko at pupunta daw sila sa isang kapatid nila at sinama nila ako. Nasa apat lang din kami na nakasakay sa sasakyan at nag-isang sasakyan pa rin yung isang kapatid niya. Naabutan nga namin na dito naliligo sa may terrace nila yung pamangkin ng jowa ko. Pagkadating nga pala namin dito ay sakto na mga palabok at pinakain yung mga kapatid ng jowa ko. Nasa halos ilang beses na rin kasi ako pumunta dito kaya pamilya na rin ako sa lugar na to. Kaya talaga namang nasa pinto ka pa lang ay aalukin ka ng kumain. Kaya din pala pumunta kami dito ay magpapatuloy yung bilas ko na magawa daw ng coffee jelly dito sa isang kapatid ng jowa ko. Kaya pagkatapos lang din nilang kumain ay in-slice na nila tong coffee jelly at para kahit pa paano ay magawa na nila. Medyo may karamihan nga tong ginagawa nilang ice coffee jelly at medyo marami din kasi yung kakain. Medyo may kadamihan din talaga nagawa nilang gulaman at talaga namang napakadami nilang na-slice na gulaman. Talaga namang ginagawa pa lang nila ay talaga namang nakakatakam na. Sabi ko nga sa jowa ko ay pag umuwi kami gagawa kami nito at medyo mainit na rin kasi sa Laguna. Saktong-sakto rin kasi ito sa tag-init lalo na pag pinalamig mo sa freezer. Habang gumagawa lang din pala yung bilas ko dito ay lumapit yung pamangkin ng jowa ko at nasira daw yung kanyang laruan. Ito kasing inaanak ko ay talaga namang napakahilig sa laruan at kapag nasisira ang laruan niya ay nagagalit siya. Lahat din pala ng ilalagay na gatas ay binutasan na nung kapatid ng jowa ko at para kahit papaano ay pag nilagay sabay-sabay na. Halos talaga napakainit din kasi dito kaya gumawa sila nito at para kahit papaano ay meron silang mini merienda. Inilagay na pala ng bilas ko yung lahat ng gatas at tinalo na lang niya para kahit papaano ay lumasa daw yung mga coffee jelly. Sabi nga ng kapatid ng jowa ko ay para naparami daw yung gatas at napakarami namang sabaw. Wika naman ng bilas ko ay sabi niya ilalapot pa daw ito at sisipsipin ng jelly yung sabaw. Hinalo-halo ko nga lang siya ng kaunti at nilagay na dito sa freezer ng kapatid ng jowa ko. Buti na nga lang din at kumasya at napakalaki ng lalagyan. Pagkatapos lang din pala namin gumawa ay nagyaya ng mga kapatid ng jowa ko na umuwi na raw kami. Pagkadating nga namin dito sa bahay, puro kulitan lang din sila at nagpapahinga na lang. Medyo napakaraming ang tiklupin ng kapatid ng jowa ko at talaga naman tamba. Iba din talaga pag napakaraming dami talaga at napakahirap humanap ng susuotin. Kinahapunan lang din pala ay sumunod dito yung kapatid ng jowa ko at tatambay daw sila dito at napakainit sa kanila. Dito nga sa bahay ng kapatid ng jowa ko, inaayos dito yung parkingan ng sasakyan. Medyo naiinip nga yung kapatid ng jowa ko at nag-aya sila na bibili daw ng halo-halo sa tindahan. Sabi nga isasakay na lang daw sa sasakyan nila at medyo malayo rin yung bibilihan. Nataon lang din pala sa loob ng sasakyan nila ay may Indian kaya kinain ko na lang din at napakatamis at hinug na. So yun guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!